May mga taong unang pumapasok sa buhay natin para subukin ang ating pasensya. Meron namang dumarating para pagaanin ang bigat ng ating mga araw. Pero paano kung ang taong palagi mong kaaway sa trabaho ay siya ring taong araw-araw mong hinihintay na tumawag? Paano kung ang boses na nagbibigay sa iyo ng ngiti at lakas ng loob sa kabilang linya ay ang parehong taong halos hindi man lang ngumiti kapag nagkakasalubong kayo sa opisina? Ito ang kwento ni Ella, isang masayahin, madaldal at palangiting customer service representative na naniniwalang kahit gaano kahirap ang araw, kaya pa rin tong pagaanin ng isang simpleng tawanan. At ito rin ang kwento ni Marco, isang seryoso, tahimik at halos walang emosyon na quality analyst. Sa opisina, kilala siya bilang Mr. Perfect, mahigpit sa trabaho, matipid magsalita at tila walang oras para sa kahit anong biro o pakikipagkaibigan. Dalawang taong magkaiba ang personalidad, dalawang pusong hindi inaasahang paglalapitin ng isang simpleng tawag at isang pag-ibig na magsisimula hindi sa unang tingin, kundi sa isang boses na unti-unting magiging paborito nilang marinig. Ako si Miss Sandra at welcome sa Love Tales. Kung mahilig ka sa mga nakakakilig na slow burn romance, puno ng tawanan, kilig at mga kwentong magpapaniwala sa iyo na may taong tama para sa bawat puso, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na kwento. At ngayon, simulan na natin ang ating love story. Lunes ng umaga, 7:00 pa lamang, ngunit puno na ng mga empleyado ang lobby ng isang malaking BPO company sa Ortigas. May nagmamadaling humabol sa oras, may mga hawak na kape, may halatang bagong gising pa at meron ding tila sanay ng harapin ang panibagong araw ng trabaho. Isa na roon si Ella, suot ang kanyang headset sa leeg at may hawak na paper cup ng iced coffee. Mabilis siyang tumatakbo papunta sa elevator. Wait, sandali lang, wag muna. Pasara na sana ang elevator nang may isang kamay ang pumigil sa pinto. Dahan-dahan tong bumukas. Napangiti si Ella. Thank you. Kala ko mahuhuli na naman ako. Pagpasok niya sa elevator, agad siyang napahinto. Ang taong humawak pala ng pinto ay si Marco. Tahimik, nakatayo sa sulok. Maayos ang suot na polo, may hawak na tablet at kaya ng dati, walang emosyon ng mukha. Good morning! Bahagyang tumango si Marco. Morning. Yun lang? Napakurap si Ella. Sa isip-isip niya napailing siya. Dalawang salita lang, parang may bayad ang bawat dagdag ng salita nito. Pagdating sa production floor, sinalubong siya ng matalik niyang kaibigan na si Trish. Uy, nakahabol ka rin. Oo, kung di pa pinigilan ni Mr. Iceberg ang elevator, siguradong late na ako. Mr. Iceberg? Oo naman. Tingnan mo naman, kahit siguro manalo sa raffle ng 1,000,000 piso, hindi pa rin ngingiti. Napatawa si Trish. Masama ka. Hindi observation ko lang. Sakto naman dumaan si Marco. Parehong natahimik ang dalawa. Huminto ito, napatingin kay Ella. Miss Ella? Napanunok si Ella. Ay naku, narinig yata kami. Pakipasa na lang po ng quality forms bago mag-lunch? Oo, sige. Tumango lang si Marco bago naglakad papalayo. Nang makalayo ito, sabay silang napabuntong hininga ni Trish. Kala ko papagalitan ka. Kaya nga ako rin. Lumipas ang buong umaga na parang isang iglap, sunod-sunod ang tawag. May customer na galit, may customer na nalilito, may customer na paulit-ulit lang ang tanong. Pagdating ng lunch break, halos sumubsob si Ella sa mesa ng pantry. Parang gusto ko nang mag-resign. Napatawa si Trish. 12:00 pa lang. Exactly. Habang kumakain sila, lumapit ang kanilang team leader. Ella, yes po. May favor sana ako. Ayaw mo ba munang mag-cover sa employee care hotline ngayong hapon? Napakunot noo si Ella. Yung internal hotline? Oh,
Naka-leave kasi si Dayan. Minsan may tumatawag na mayroong concern sa HR. Minsan may gustong magtanong. Minsan naman, gusto lang talagang may makausap. Napangiti si Ella. Sige po. 2:00 ng hapon, tahimik ang maliit na opisina ng Employee Care Hotline. Mag-isa lang si Ella. May notebook, may headset at may tasa ng kape at katahimikan. Hanggang sa ring, ring, sinuot niya ang headset. Good afternoon, Employee Care Hotline. This is Ella speaking. How may I help you today? Tahimik, walang sumasagot. Akala niya naputol ng linya. Hello? Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mahinang buntong hininga. Pagkatapos isang boses ng lalaki, malalim, mahinahon at tila pagod. Pwede ba akong makausap kahit 5 minuto lang? Bahagyang natigilan si Ella. May concern po ba kayo tungkol sa work? Napatawa ng mahina ang lalaki. Hindi malakas pero parang unang boses tong tumawa sa buong araw. Concern siguro pero hindi to tungkol sa trabaho. Pwede bang kahit makinig ka lang? Hindi alam ni Ella kung bakit pero merong lungkot sa boses nito. Hindi to mukhang prank call, hindi rin to mukhang nangaasar, kaya ibinaba niyang ballpen at sumandal sa upuan. Sige, 5 minutes. Pero pagkatapos nun, kailangan mo nang umiti kahit konti. Tahimik lang ang lalaki sa kabilang linya pagkatapos mahina itong natawa. Okay, deal. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, may isang lalaking tahimik na nakaupo sa conference room. Nasa harap niya ang office phone. Sa unang pagkakataon, matapos na napakahabang panahon, pakiramdam niya may taong tunay na nakinig sa kanya. Hindi niya alam na ang babaeng kausap niya sa telepono ay ang parehong empleyado na palagi niyang napapansin sa production floor. Ang babaeng laging nakangiti, laging maingay, at laging nagbibigay buhay sa paligid. At hindi rin alam ni Ella na ang estrangherong unti-unti niyang kinakausap sa telepono ay ang lalaking halos araw-araw niyang inaasar sa isip, si Marco. Ang lalaking akala niya walang pusong marunong ngumiti. Lumipas ang ilang araw, naging abala na naman ang buong production floor. May mga bagong account na hinahawakan, may mga bagong metrics na kailangan habulin at syempre, kasama na roon ang paulit-ulit na pagdaan ni Marco sa bawat team. Bilang quality analyst or QA, trabaho niyang mag-monitor ng calls at magbigay na rin ng coaching. At sa lahat ng agents, si Ella ang tila paborito niyang punahin. Ella, napatingin siya. Po, nakita ko ang call mo kaninang umaga. Napangiti si Ella. Uy, mataas ba score ko? Tahimik na tiningnan ni Marco ang tablet. Maganda ang empathy mo. Lumaki ang ngiti ni Ella. Thank you! Pero, nawala agad ang ngiti na. Ayan na, masyado ka nakikipagkwentuhan sa customer. Average handling time mo naman ang naaapektuhan. Napairap si Ella. Kasi umiiyak na si customer eh. Di ko naman pwedeng sabihin na, sige po, tapos na po yung 5 minuto natin. Napabuntong hininga si Marco. Alam ko, gusto mong tumulong, pero tandaan mo rin ang proseso. Tumangulang si Ella. Opo. Pag alis ni Marco, lumapit agad si Trish. Ano na naman daw? Parang robot. May puso kaya yun? Napatawa si Trish. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, muli na naman siyang naatasang mag-cover sa Employee Care Hotline. Tahimik ang opisina hanggang ring, ring. Napangiti siya bago pa man sagutin. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may inaasahan na siya. Employee Care Hotline, this is Ella, hello. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, narinig niya na naman ng pamilyar na boses. Hello? Napangiti si Ella. Ikaw na naman. Napatawa ang lalaki. Nakilala mo ako agad. Madali kang makilala eh. Ikaw lang tumatawag para makipagkwentuhan. Tumawa ito. Mas magaan ang boses ito ngayon. So, kumusta ang araw mo? Pareho pa rin. Meeting, reports, deadlines, at mga taong mahilig magreklamo. Napatawa si Ella. Nasa opisina ka nga. Ano bang department mo? Tahimik lang ang lalaki. Bawal sabihin. Baka makilala mo ko. Napangiti si Ella. Masyado namang feeling sikat? Hindi naman. Gusto ko lang manatiling anonymous. Sige. Anonymous guy? Tatawag ka na lang ba lagi nang di ko alam ang pangalan mo? Tumawa ito. Pwede naman. At nagpatuloy ang usapan.
Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa problema, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Paboritong pagkain, mga pelikulang paulit-ulit panoorin, mga kantang pinapakinggan habang nagtatrabaho, at kung bakit mas masarap ang fishball kapag uwian. Favorite food? Sinigang. Ikaw? Adobo. Team adobo pala. Oo. May pineapple? Hoy, adobo yon ha, hindi pizza. At pareho silang natawa. Sa kabilang banda, habang nakaupo sa conference room si Marco, napailing siya habang nakangiti. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling tumawa ng ganon. Kinabukasan, nagkaroon ng coaching session. Pagpasok ni Ella sa meeting room, nandun na si Marco, tahimik na nag-aayos ng laptop. Please, have a seat. Umupo si Ella. Habang binubuksan ni Marco ang recording ng calls, napansin niyang ibang-iba ang aura nito. Seryoso, profesional, halos walang ekspresyon. Sa isip ni Ella, sigurado akong hindi marunong tumawa ang taong to. Overall, maganda naman ang performance mo, pero meron lang akong isang suggestion. Sige po. Kapag nagbibigay ka ng assurance, huwag mong sabayan ng joke. Napakunot noo si Ella. Bakit? Baka kasi mapatawa yung customer. Tahimik si Marco. Exactly. Napangiti si Ella. Di, gumaan yung pakiramdam niya. Hindi na napigilan ni Marco ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi niya at napansin niyo ni Ella. Sandali, ngumiti ka ba? Mabilis na bumalik ang seryosong mukha ni Marco. Hindi. Napahalakak si Ella. Nakita ko eh. Hindi. Nako, Trish! Sigaw niya palabas ng meeting room. Marunong pala siyang ngumiti eh. Pagsapit ng hapon, tumunog naman ang hotline. Hindi na napigilan pa ni Elang mapangiti. Hello, anonymous guy? Hello, ba't parang masaya ka? Kasi meron ako nakitang himala. Ano? Ngumiti yung isang tao. Tahimik ang lalaki pagkatapos ay natawa. Siguro may dahilan. Hindi alam ni Ella na ang dahilan ng ngiting yon ay ang mismong kausap niya ngayon. At hindi rin alam ni Marco na sa bawat tawag nila tuwing hapon, mas lalo niyang inaabangan ang boses ng babaeng akala niya simpleng kasamahan lang sa trabaho. Habang tumatagal, ang 5 minutong usapan ay nagiging 10, minsan 15, at kahit wala pa silang alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, unti-unti nang nagiging paborito nilang bahagi ng bawat araw ang simpleng pagtunog ng telepono. Ang taong inihintay niya, lumipas ang halos 2 buwan. Kung dati, paminsan-minsan lang tumatawag ang misteryosong empleyado, ngayon halos araw-araw na. At para kay Ella, naging bahagi na yon ng kanyang routine. 2:00 ng hapon, kapag natatapos ang unang bugso ng trabaho, automatic niyang sisilipin ang kanyang orasan. Hindi dahil gusto niyang matapos ang shift, kung hindi dahil alam niya, meron na namang tatawag. Isang Martes ng hapon, saktong 12:59, napatingin si Trish kay Ella. Hoy, ba't pa yung tingin mo sa orasan? Nagulat si Ella. Ako? Oo, ikaw. Wala naman. Talaga? Oo. Napangiti si Trish. Huwag mong sabihin may inaabangan kang tawag. Halos mabilaukan si Ella sa iniinom niyang tubig. Hindi nagtatanong lang ako. Kung ano? Kung anong oras ba ang break ko? Napatawa si Trish. Sus, hindi mo ko maloloko. Pagsapit ng 2:00, tumunog ang hotline. Hindi niya namalayan, mas mabilis niyang sinagot iyon kaysa sa dati. Employee Care Hotline, Ella speaking, hello? Mula sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na boses. Ang bilis mong sumagot? Napangiti si Ella. Practice. Sa tingin ko, hindi. Parang inaabangan mo lang ako. Napatawa siya. Huwag kang ang assuming. Talaga? Oo. Sigurado? Oo. At pareho silang natawa. Lumalalim na ang mga usapan nila. Hindi na lang tungkol sa pagkain o pelikula, kundi tungkol na sa mga pangarap, mga takot at mga bagay na hindi basta-basta kinukwento sa iba. Pwede ba akong magtanong? Sige, anong pinakamalaking pangarap mo? Napaisip si Ella.
Hmm, Gusto kong magkaroon ng sarili kong maliit na coffee shop. Tahimik ang lalaki. Bakit coffee shop? Kasi gusto kong magkaroon ng lugar kung saan pwedeng magpahinga yung mga tao. Yung kahit saglit lang, makakalimutan nila yung mga problema nila. Napangiti ang lalaki. Parang ikaw. Ha? Marunong kang magpagaan ng pakiramdam. Biglang natahimik si Ella. Hindi niya alam kung bakit, pero iba ang dating ng simpleng papuling yon. Ella, ikaw naman. Ano naman pangarap mo? Huminga naman ng malalim ang lalaki. Simple lang. Gusto ko dumating yung araw na di ko na kailangan mag-overtime. Gusto ko makauwi ng maaga. Makapag-dinner kasama ng pamilya at magkaroon ng tahimik na buhay. Napangiti si Ella. Ang simple, pero ang ganda. Samantala, sa opisina, wala pa ring pagbabago kay Marco. Tahimik, seryoso at palaging nakatuon sa trabaho. Ngunit may napansin ang kanilang manager. Marco, po, napansin ko mas madalas ka nang ngumiti. Napatingin siya. Talaga? Tumawa ang manager. Oo, di nga ako sanay eh. Kinabukasan, nagkaroon ng team building planning. Lahat nasa conference room maliban sa isang tao. Nasaan si Ella? Tanong ng supervisor. Napatingin si Marco sa bakanting upuan. Late po yata. Ilang minuto pang lumipas. Humahangos na dumating si Ella. Sorry, naipit po sa elevator. Nagtawanan ng lahat. Maliban kay Marco, tahimik lamang tong tumingin sa kanya. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya si Ella. Okay ka lang? Nagulat si Ella. Hala, concern ka? Tahimik na tumango si Marco. Kala ko may nangyari. Napangiti si Ella. Wala, salamat. Pag-alis ni Marco, napakamot siya sa ulo. Ba't parang iba siya ngayon? Pagsapit ng hapon, hindi tumunog ang hotline. 2:00, wala. 2:15, tahimik pa rin. 2:30, wala pa rin. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kulang. Maya-maya pumasok si Trish. Uy, break na. Tara! Umiling si Ella. Mamaya na? Maya-maya pa, tumunog na nga ang telepono. Mabilis na yung sinagot. Hello? Narinig niya ang mahinang tawa ng lalaki. Sorry, nahuli ako. Napabuntong hininga si Ella. Akala ko hindi ka natatawag eh. Sandaling natahimik ang kabilang linya pagkatapos mahina tong nagsalita. Nihintay mo ba talaga ako? Napahagat labi si Ella. Hindi niya namalayang nasabi na pala niya ang nararamdaman. Napangiti na lamang siya. Pagkausap kasi kita, mas gumagaan ang araw. Sa kabilang linya naman, tahimik lang si Marco. Pinikit ang mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang tao na palaging inaabangan ng boses niya. Hindi ang reports, hindi ang trabaho, kung hindi siya. Bago ibaba ang tawag, may sinabi si Ella. Anonymous guy. Balang araw, sasabihin mo rin ba sa akin ang totoong pangalan mo? Napangiti si Marco. Mahina siyang tumingin sa salamin ng conference room kung saan kita niya ang refleksyon ng sarili. Oo, kapag dumating ang tamang panahon. Hindi pa alam ni Ella na ang tamang panahon na yon ay mas malalapit na kaysa sa iniisip niya. At hindi rin alam ni Marco na sa sandaling malaman ni Ella ang katotohanan, maaaring yun din ang sandaling mawala ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Minsan hindi tayo natatakot na umamin. Ang kinatatakutan natin, baka pag nalaman na nila kung sino talaga tayo, tumigil na silang hanapin tayo. Lumipas sa isa pang linggo, mas naging magaan ang mga usapan ni Ella at ng misteryosong caller. May mga araw na 5 minuto lang. May mga araw namang inaabot sila ng halos kalahating oras kapag walang masyadong tawag sa hotline. Hindi na nila napapansin ang oras. Hindi na rin nila namamalayan na pareho na silang nagiging mahalagang bahagi ng araw ng isa't isa. Isang Miyerkules ng hapon, tumunog ang telepono. Hello, anonymous guy? Parang taas na energy mo ngayon ha. Friday kasi bukas eh. Napatawang lalaki. Wednesday pa lang. Biglang natahimik si Ella. Oo nga pala, feeling Friday lang. Pareho silang nagtawanan at pagkatapos noon biglang naging seryosong lalaki. Ella, nagulat siya. Ikaw, alam mo ang pangalan ko? Napatawa ang lalaki. Sinasabi mo sa opening spiel mo araw-araw eh. Napahawak si Ella sa kanyang noo. Ay, oo nga pala. Kala ko ang galing mo. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos nagsalitang muli ang lalaki.
Pwede ba kitang tanungin ng seryoso? Sige, kung sakaling makilala mo ko, tingin mo magiging magkaibigan pa rin tayo? Napaisip si Ella. Depende. Saan? Kung mabait ka ba talaga? Kasi madaling magpanggap sa telepono. Tahimik ang lalaki. Mas tumibok ang dibdib niya. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking coaching session ang buong account. Lahat ng agents kailangan dumalo. Si Marco ang magpe-present ng quality updates. Habang nagsasalita ito sa harap, hindi maiwasang mapansin ni Ella ang kakaibang kilos nito. Mas relaxed, mas kalmado at 2 beses pa itong napangiti sa presentation. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Trish. Hoy, napansin mo? Ano? Si Marco parang mas approachable na. Napatingin si Ella. Totoo, pero ewan ko parang may nagbago. Lumipas ang ilang araw. Isang Biyernes ng hapon hindi tumawag ang misteryosong lalaki. Wala siguro ngayon? Bulong ni Ella. Kinabukasan wala pa rin. Lunes, tahimik ang hotline. Martes, wala. Miyerkules, hindi na mapakali si Ella. Napansin niyo ni Trish. Anong problema? Wala. Sigurado? Tumango si Ella. Pagod lang. Hindi niya masabi na may hinahanap siyang boses. Samantala, sa kabilang department, halos hindi rin mapakali si Marco. 3 araw na siyang hindi tumatawag, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil na-promote na siya bilang Senior Quality Analyst. Kasama sa promotion ang paghawak sa Employee Care Program at isa sa mga unang file na binigay sa kanya ay ang schedule ng hotline. Nandoon ang pangalan ni Ella at bigla niyang naalala ang company policy. Mahigpit na ipinagbabawal ang anonymous personal communication gamit ang internal hotline. Kung ipagpapatuloy niya yon, maaaring mapahamak si Ella at ayaw niyang mangyari yon, kaya pinili niyang manahimik kahit siya ang unang nasasaktan. Isang hapon, habang nag-aayos si Ella ng mga papeles, may kumatok sa cubicle niya. Pag-angat niya ng ulo si Marco, may hawak tong maliit na paper bag. Nakalimutan mo yata, ani Marco. Napakunot noo siya. Ano yan? In-order mong cookies kahapon, nabangiti si Ella. Ay, oo nga pala, salamat. Tatango na sana si Marco pero bigla siyang pinigilan ni Ella. Marco, pwede ba kitang tanungin? Sige, ba't parang mas tahimik ka nitong mga nakarang araw? Sandaling natigilan si Marco. Di niya alam kung sasabihin ba niyang totoo. Marami kasing trabaho eh. Tumango si Ella. Ganun ba? Okay. Ngumiti lamang siya pero sa loob-loob niya hindi yun ang sagot na hinahanap niya. Kinagabihan, habang pauwi si Marco, huminto siya sa isang convenience store. May nakita siyang maliit na notebook. Sa cover nito may nakasulat, Some people enter your life quietly, then become your favorite part of the day. Hindi niya namalayan ngumingiti na pala siya. Favorite part of my day? Mahina niyang bulong at doon niya tuluyang inamin sa kanyang sarili na hindi na basta kaibigan ang tingin niya kay Ella. Parang minamahal niya na ito pero paano siya aamin kung ang unang pagkakakilala niya sa kanya ay isang kasinungalingan. Samantala, sa bahay ni Ella, nakaupo siya sa balkonahe. Hawak ang kanyang cellphone, paulit-ulit niyang tinitingnan ng contact list. Wala naman siyang numero ng misteryosong caller. Wala siyang paraan para hanapin to at doon niya lang napagtanto na maaaring mawala ang isang tao na hindi mo man lang nakilala ng lubusan. Kinabukasan, tinawag si Ella ng kanilang operations manager. Ella, may bago kong assignment. Ano po? Simula next week, ililipat ka na sa employee engagement team. Nanlaki ang mga mata niya. Promotion po? Ngumiti ang manager. Congratulations! Deserve mo! Masaya dapat siya pero hindi niya maipaliwanag kung bakit may kung anong bumigat sa dibdib niya. Hindi na siya ang sasagot sa hotline. Ibig sabihin, kung sakali bang tumawag muli ang misteryosong lalaki, hindi na sila magkakausap pa. At sa kabilang dulo ng opisina, hindi rin alam ni Marco na 1 linggo na lang ang natitira bago tuluyan mawala ang tanging taong nagbibigay ngiti sa bawat araw niya. May mga pag-ibig na nagsisimula sa isang simpleng hello at may mga pag-ibig na nagiging totoo kapag dumating ng panahon para sabihin ang totoong pagkakakilanlan. 1 linggo. Yun na lamang ang natitirang panahon ni Ella sa employee care hotline. Pagkatapos noon, hindi na siya muling uupo sa maliit na opisinang naging saksi sa daan-daang tawag at higit sa lahat, hindi niya na maririnig pa ang boses ng taong naging bahagi ng bawat 2:00 ng kanyang hapon. Biyernes, huling araw niya.
Tahimik ang buong opisina. Nakahanda ng kanyang mga gamit, may maliit na cake mula sa team. May ilang litrato kasama ng mga katrabaho, may tawanan, pero sa likod ng mga ngiti, may hinihintay pa rin siya. Napatingin siya sa orasan, 1:58 p.m. Tumunog ang telepono. Napahigpit ang hawak niya sa headset, parang alam niya na kung sino yon. Dahan-dahan itong sinagot. Employee Care Hotline, Ella speaking. Tahimik ang kabilang linya pagkatapos narinig niya ang pamilyar na boses. Mas mahina, mas seryoso. Hello? Napangiti si Ella. Akala ko hindi ka natatawag. Sandaling natahimik ang lalaki pagkatapos ay huminga ng malalim. May kailangan akong sabihin. Ano yun? Naalala mo yung sinabi mo noon? Alin doon? Na balang araw, sasabihin ko rin ang pangalan ko. Napangiti si Ella. Oo. Ready na ba ako? Oo. Muling natahimik ang kabilang linya at para bang nag-iipon to ng lakas ng loob. Pagkatapos mahina tong nagsalita. Hello, ako si Marco. Nawala ang ngiti ni Ella. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Paulit-ulit umaalingaw sa isipan niya ang pangalan. Marco. Ang seryoso, ang tahimik, ang quality analyst, ang lalaking halos araw-araw niyang nakikita at kinaiiritahan niya. Hindi, imposible. Napangiti ng mapait si Marco. Alam ko, kaya nga takot akong sabihin. Akala ko kapag nalaman mo kung sino ako, hindi mo na ako kakausapin. Tahimik si Ella, hindi dahil galit siya, kundi dahil sinusubukan niyang pagsamahin ang dalawang taong nakilala niya. Ang mabait na lalaki sa telepono at ang seryosong Marco sa opisina. Unti-unti niyang naalala ang maliliit na bagay. Kung paano nito minsang napigilang ngumiti. Kung paano nito alam ang mga paborito niyang pagkain. Kung bakit pamilyar ang boses at kung bakit palaging parang may gusto tong sabihin. Lahat unti-unting nagkaroon ng saysay. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Kasi hindi ko gusto na magustuhan mo ko dahil lang sa mukha ko. Hindi rin dahil magkasama tayo sa opisina. Gusto ko makilala mo muna kung sino ba talaga ako. Huminga siya na malalim. Hindi bilang quality analyst, kundi bilang tao. Ako, si Marco. Pero habang tumatagal, nahulog na rin ako. Hindi agad sumagot si Ella, sa halip ngumiti siya. Alam mo kung ano nakakainis? Ano? Ang dami kong sinabi sa'yo. Lahat ng mga nakakahiyang karanasan ko, ikaw pala yung nakikinig. Napakamot sa ulo si Marco. Sorry, medyo pareho silang natawa. Nawala ang bigat ng sandali. Kinabukasan, Sabado, may nag-doorbell sa bahay ni Ella. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Marco. Hindi naka-office attire, simple lang ang suot. May hawak na isang paper bag at isang maliit na paso ng cactus. Napakunot noo si Ella. Cactus? Napangiti si Marco. Sabi mo noon, hindi ka marunong mag-alaga ng halaman, kaya ito muna, mahirap patayin? Napatawa si Ella. Grabe ka! At naglakad sila pupunta sa maliit na cafe malapit sa subdivision. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkausap sa telepono, hindi rin sa opisina kundi harap-harapan. Noong una pareho silang naiilang pero makalipas ang ilang minuto, parang bumalik lang sila sa dati. Sa bawat tawanan, mas lalo nilang nakilalang isa't isa. Bago sila maghiwalay, huminto si Marco. Ella, pwede ba kitang ligawan? Napangiti siya. Hindi ba parang nanligaw ka na? Napakamot si Marco. Posible, pero gusto ko sanang magsimula ng panliligaw yung tama. Hindi bilang anonymous, hindi bilang quality analyst, kundi bilang Marco, isang lalaking seryosong nanliligaw? Napangiti si Ella, bakas ang pag-aalangan sa mukha ni Marco. May kondisyon ako. Ano? Huwag mong isiping sasagutin kita kaagad. Tumango si Marco. Hindi, handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal. At naghintay nga siya. Tuwing Sabado, magka-date sila. Tuwing Linggo, sabay silang nagsisimba. Nakilala ni Marco ang pamilya ni Ella. Nakilala rin ni Ella ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Marco. Lumipas ang 9 na buwan, hindi sila nagmadali. Pinag-usapan nila ang mga pangarap, ang pera, ang pamilya, ang mga plano sa hinaharap, at sa bawat pag-uusap mas lalo silang naging sigurado. Isang gabi habang nasa rooftop restaurant sila,
Tahimik na inilapag ni Marco ang isang maliit na kahon sa lamesa. Hindi agad niya to binuksan. Sa halip, ngumiti muna siya. Naaalala mo, sabi ni Marco, yung una kong tanong sa hotline, pwede bang makipagkwentuhan? Tumawa si Ella. Oo. Ngayon, meron akong huling tanong. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hinawakan ng kamay ni Ella. Ella, pwede bang habang buhay na kitang makakwentuhan? Napaluha si Ella habang tumatawa. Marco, oo, sobrang oo. Makalipas ang 1 taon. Ikinasal sila. Simple lamang ang kasal, puno ng pamilya, mga kaibigan at mga katrabahong naging saksi sa kwento nilang nagsimula sa isang simpleng tawag. Sa reception, lumapit si Trish kay Marco. Alam mo, kala ko dati, robot ka. Tumawa si Marco. Sabi nga rin ni Ella. Napangiti si Ella. Hanggang ngayon naman eh. At nagkatawanan silang lahat. Habang nagsasayaw ang bagong kasal, mahinang bumulong si Marco. Thank you. Bakit? Dahil sinagot mo yung tawag. Napangiti si Ella. Hindi, thank you. Dahil hindi mo ibinaba ang telepono. Epilogo. Hindi lahat ng taong nakikilala natin agad nating nauunawaan. May ilan na tahimik lang kung magmahal, may ilan namang maingay lang magpatawa. Pero kapag ang dalawang pusong handang makinig sa isa't isa ay nagtagpo, kahit isang simpleng hello, maaaring maging simula na ng isang habang buhay na pag-iibigan. At minsan, ang mga taong akala mo pinakamalayong maabot, siya palang pinakamatagal nang nakikinig sa tibok ng puso mo. Ilang araw matapos ang kanilang simpleng kasal, nagpasya sina Marco at Ella na maglaan muna ng ilang araw para sa kanilang unang biyahe bilang mag-asawa. Wala tong magarbong itinerary at wala ring mamahaling destinasyon dahil para sa kanila sapat nang magkasama sila sa isang tahimik na lugar malayo sa ingay ng lungsod. Sa bawat umagang magkasabay silang nanonood ng pagsikat ng araw habang umiinom ng mainit na kape. Mas lalo nilang napagtanton ang pinakamasayang tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang piling ng taong mahal mo. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan, tumawa sa maliit na kapalpalan ng kanilang biyahe at kumuha ng mga litrato na alam nilang paulit-ulit babalikan paglipas ng mga taon. Walang engrandeng pangyayari ngunit bawat sandali naging espesyal dahil magkasama nilang binuo ang mga alaalang yon. Sa unang pagkakataon, wala ng deadline, walang headset, walang coaching session, at wala ng teleponong kailangan sagutin. Tanging katahimikan, tawanan at mga pangarap para sa kinabukasan ang kanilang pinakinggan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nilang nakilalang isa't isa, hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawang handang harapin ang bawat hamon ng buhay. At sa pagtatapos ng kanilang maikling honeymoon, pareho nilang alam na hindi pa itong katapusan ng kanilang kwento. Isa pa lang yon sa napakaraming paglalakbay na sabay nilang tatahakin, dahil ang pinakamagandang destinasyon ay hindi kailanman isang lugar, kung hindi ang habang buhay na pipiliin nilang samahan ng isa't isa araw-araw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin mula sa unang hello hanggang sa pinakamatamis na I do. Sana'y napangiti, napakilig at kahit papano, napaniwala kayong ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa simpleng pakinig at sa tamang pagkakataon. At gusto ko ring malaman mga ka-love tales, anong klaseng love stories ang gusto pa ninyong mapakinggan? Office romance ba? Childhood friends? Enemies to lovers? Fake relationship? Second chance love? O baka naman mga kwentong hango sa tunay na karanasan? I-comment nyo yan sa ibaba at baka yun na ang maging inspirasyon ng susunod nating kwento. Huwag kakalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Love Tales by Miss Sandra at pindutin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating nakakakilig na kwento. Ako si Miss Sandra at ito ang Love Tales kung saan ang bawat kwento ay nagpapaalala na minsan ang pinakamagandang pag-ibig nagsisimula sa simpleng hello at nananatili dahil pinipili niyong isa't isa araw-araw. Mag-ingat kayong palagi at sana'y matagpuan niyong pag-ibig na tahimik na dumarating ngunit panghabang buhay na nananatili.